Naniniwala ka ba na may mga lugar sa Pilipinas na hindi dapat pinupuntahan ng mga dayo? Lalo na kapag gutom ka at wala kang kakilala? Hindi ko ito kinukwento upang manakot. Binabahagi ko ito dahil kahit tumipas ng napakaraming buwan, bumabalik pa rin sa aking panaginip ang amoy ng niluto nilang karne at ang paraan ng pagngiti nila habang kumakain kami. Ako ay isang field technician na naka-assign sa pag-i-install at pag-check ng mga communication system. Sanay na akong ipadala sa mga probinsya na bihirang marating ng mga turista. Pero may isang assignment na hindi ko na muling tatanggapin kahit doblehin pa o triplehin pa ang sahod. Noong panahong iyon, ipinadala kami sa bayan ng Kalintaan, Occidental Mindoro. Isang liblib na lugar na kailangan tawirin ang makapal na gubat at bangin upang marating ang mismong barangay. Napakahina ng signal, bihira ang mga sasakyan, at pagdating ng alas 6 ng gabi, para bang kusang namamatay ang paligid. Apat kami magkakasama. Si Mirasol, ang project engineer na laging seryoso. Si Teban, ang driver na tahimik at laging alerto. At si Cynthia, ang tower rigger na may kakaibang ugali. Madalas siyang tumititig sa kawalan. At ako, stayin kami roon ng halos isang buwan. Sa unang linggo pa lang, may napansin na akong kakaiba. Tuwing gabi, wala kang marinig na tunog ng hayop. Walang kuliglig, walang aso. Kahit yung hangin, parang pinipigilan ng sarili nitong gumalaw. At tuwing madaling araw, may naaamoy ako na parang nilulutong karne. Kahit wala namang bahay na malapit sa aming tinutuluyan. Isang gabi, may pasasalamat daw ang barangay para sa amin. May handaan sa gitna ng plaza. Mahahabang mesa, palamuting banderitas, at mga ilaw na tila masyadong mahina para sa dami ng tao. Inalok kami ng pagkain. Marami. Masyadong marami. Ang mga ulam na hindi ko kilala. Ang karne masyadong mapula. Halos makintab. At may amoy na matamis pero nakakasulasok. May kung anong pakiramdam sa sikmura ko na nagkasabing huwag akong kumain. Kaya muli, kanin at gulay lang ang aking kinain. Napansin ko na habang kumakain ang mga kasama ko ng karne, may mga matatandang nakatingin sa kanila. Tahimik, walang ekspresyon, parang may binibilang. Kinabukasan, nagising akong mag-isa. Si Teban nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang tuhod at nanginginig. Si Cynthia naman ay nagsusuka sa labas. May bahid ng dugo ang kanyang laway. Si Marisol naman, hindi makatayo. Parang hinihila pababa ang kanyang katawan. Wala naman silang lagnat. Hindi rin naman nagdayayariya, pero parang kinakain sila mula sa kalooban. Lumabas ako upang humingi ng tubig sa isang maliit na sari-sari store. Doon ko narinig ang usapan ng ilang lalaki. Hindi nila alam na nakikinig ako. "So umpisa lang yan," sabi ng isa. "Hindi sanay ang katawan," sagot pa ng isa. "Tao kasi ang pinakamahirap tunawin eh." Dagdag ng ikatlo, sabay mahinang tawa. Nang mapansin nila ako, bigla silang napatahimik. Isa sa kanilang lumapit. "Hindi ka kumain kagabi, no?" Tanong niya, diretsong tingin. Hindi ako sumagot. "Kung kumain ka sana, dugtong nito, malalaman mong sekreto ng lugar na ito." Bumalik ako sa aming tinutuluyan na may bigat sa dibdib. Doon ko naisipang subukan ang sinabi ng isang matandang babae na nakausap ko noon. Patakan ng kalamansi ang karne. May natira pang ulam sa isang mangkok. Nang patakan ko, nagbago ang kulay nito. Mula sa pula,
naging madilim na halos itim. At ang amoy, hindi ko talaga makakalimutan. Parang nabubulok na laman na pilit tinatabunan ng pampalasa. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Kahit hindi pa tapos ang aming proyekto, umalis kami ng kalintaan bago magtakip silim. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko sa likod ang mga tao nakatayo sa gilid ng daan. Hindi sila humahabol. Hindi rin sila kumakaway. Nakatitig lang sila. Parang may nawalang bahagi ng handaan. Pagdating namin sa Maynila, unti-unting gumaling ang mga kasama ko. Pero may nagbago. Si Cynthia, hindi na muling umakyat ng tore. Si Teban, hindi na kumakain ng karne. Si Marisol, tuwing may handaan, nilalapitan ng pagkain at inaamoy muna bago kainin. Ako naman, tuwing may nagtatanong kung naniniwala ba ako sa mga aswang o kanibalismo, ngumiti lamang ako. Dahil may mga lugar sa Pilipinas na hindi kailangan tawaging aswang ang mga tao. Sapat nang sabihin na may mga komunidad na marunong magtago ng sekreto at mas mahusay silang pumili kung sinong kakain at kung sino ang kakainin. Nagkaroon kami ng staycation noong December 30, 2024. Hindi ito sa Pansol at lalong hindi sa isang lugar na madalas puntahan ng mga tao. Sa halip, nag-book kami sa isang pribadong resort sa bayan ng San Remigio, Tantique. Isang tahimik na lugar na napapaligiran ng bukirin at matatandang puno ng balete. Ang may-ari ng resort ay hindi sikat sa vlogging o turismo, kundi kilala siya sa online selling ng anting-anting at saka ibang koleksyon. Palagi niyang binabanggit sa mga guest, kalahating biro pero kalahating seryoso, na may nagbabantay sa lupa, lalo na sa matandang punong nakatayo sa tapat ng bahay. Hindi namin yun gaanong pinansin. Hindi rin naman kami sensitibo sa mga ganong usapan. At sa dami ng biyahe namin noon, parang ordinaryong kwento na lang yun sa mga probinsya. Pet-friendly yung resort. Kaya dinala ko ang alaga kong Persian cat na si Muning. Kulay abo, tahimik, at sobrang clingy. Wala rin kasing may iwan sa kanya sa bahay. Nung una, nilagay ko lang siya sa outer kitchen area. Pero naawa ko dahil mag-isa lang siya doon. Kaya pinapasok ko na lang siya sa loob ng bahay. Ang buong lugar naka-aircon. Malamig, maluwag, at masyadong tahimik para sa isang resort. Si Muning ay kusang pumunta sa bar area, doon sa may counter na may mga estante sa ibaba. Walang laman ng shelves, parang sinadyang iwanang bakante. Doon siya humiga, paikot-ikot, at natatang nagustuhan niyang lugar. Lumipas ang mga oras. Naging abala na kami. Nagluto, kumain, nagkainuman, at nagtatawanan. Hanggang sa napansin ko na wala na si Muning. Nung una, hindi naman kami nagpanik. Baka kako nagtatago lang. Tinawag ko siya. Isa, dalawa, mga 10 beses na yata. Kaso, wala akong narinig na meow. Wala ring kaluskos. Hinanap namin siya sa bawat sulok ng bahay. Sa mga kwarto, banyo, likod bahay, pati kisame. Pero wala talaga. Makalipas ang mahigit 3 oras, doon na kami kinabahan. Buti na lang at may CCTV ang resort. Paulit-ulit namin pinanood ang footage. Kitang-kita, si Muning ay nandun lang sa bar area. Hindi siya lumabas. Hindi siya umakyat. Hindi siya pumasok sa kahit anong pinto. Parang bigla na lang siyang nawala sa mismong kinatatayuan niya. Kinuwento ko yun sa mama ko sa tawag. Nabanggit ko rin ang sinabi ng may-ari na may bantay daw ang lugar. Hindi naman naniniwala ang nanay ko sa mga ganon, pero tahimik siyang nakinig. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang sinabi na, "Sabihin mo sa tatay mo, mag-iwan kayo ng pagkain
pagkain sa ilalim ng malaking puno, kahit saglit lang. Hindi pa man ako nakakatugon, ginawa na ng tatay kong sinabi ni nanay. Isang platong kanin, isda, at kaunting prutas. Ang kanyang iniwan sa paanan ng napakalaking balete sa harap ng resort. Tahimik yung paligid. Walang hangin. Walang katunog-tunog. Wala pang 10 minuto, may sumigaw mula sa loob ng bahay. Nandito na siya! Tumakbo kami papasok at doon kami napako sa aming kinatatayuan. Si Muning ay nasa bar area, eksakto kung saan siya iniwan. Pero kalahati ng katawan niya ay nasa loob ng pader. Hindi siya naiipit, parang sinuksok siya roon. Ang butas ay napakakitid. Hindi kasya kahit ulo niya, pero nandoon siya. Tahimik, dilat ang mga mata at nanginginig. At ang mas nakakatakot, ang espasyong pinasukan niya ay walang lawak. Parang patlang lang sa likod ng bar counter. Walang sahig, walang galawan, parang hindi talaga dapat may laman. Parang hindi ito ginawa para sa hayop, kundi para sa isang bagay na marunong magtago. Kinailangan pang sirain ng caretaker ang pader upang mailabas siya. Pagkalabas ni Muning, napansin naming may marka ng kamay sa loob ng pader. Hindi maliit, hindi malinaw, pero halata na hindi pusa ang gumawa. Umalis na kami ng resort kinabukasan. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Bago kami umalis, napansin kong wala na ang pagkaing inaalay. Malinis yung plato. Walang bakas na may kumain. Maliban sa isang amoy na parang lumang kahoy at malamig na lupa. Hanggang ngayon, buhay at maayos si Muning. Pero simula noon, ayaw niya nang lumapit pa sa pader. At tuwing may nakikita siyang anino sa sulok ng bahay, umuungol siya ng mahina, parang may kinikilala. At ako? Hindi na ako tumatawa kapag may nagsasabing may bantay ang lupa. Dahil minsan, hindi nila sinasaktan ng tao. Minsan, hinihiram lang nila ang alaga mo para ipaalala na hindi lahat ng pader ay hangganan. Magandang araw sa inyo. Kinukwento ko ito ngayon, taong 2026, pero nangyari ito mahigit 30 years nang nakalipas. Kahit ganun, malinaw na malinaw pa rin sa aking isipan ang bawat tunog, bawat amoy, at bawat hakbang na hindi ko kailanmang nakita, pero ramdam na ramdam ko. Noon, bago pa ako napadpad sa BPO industry, nagtatrabaho ako bilang isang private nurse. Na-assign ako sa isang mayamang pamilyang Amerikano na nakatira sa isang lumang mansyon sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Tahimik na tahimik ang lugar, malalawak ang bakuran, at napapalibutan ng matataas na punong mangga at santol ang bahay. Tag-init noon, walang ulan, walang bagyo, pero laging malamig ang paligid ng bahay, parang hindi tinatablan ng araw. Ang pasyente ko ay ang matriarka ng pamilya. Tawagin na lang natin siya na Ma'am Jennifer. Mahina na ang katawan at bihira ng magsalita. Matapos ko siyang bigyan ng gamot isang hapon, nagpa siya ako magpahangin sa likod ng bahay. Doon ko unang napansin ang mga yapak ng putik sa sementadong daanan. Hindi yun basta yapak. Pasigsag ang direksyon. Parang may naliligaw o may hinahanap. Mas lalo akong kinabahan nang mapansin kong walang ulan at tuyong-tuyo ang paligid. At wala naman dumating na bisita sa bahay. Ang mga yapak ay hindi patungo sa pinto, kundi diretsyong papunta sa bintana ng basement. Lumapit ako, mabagal ang bawat hakbang. Ang basement window ay may makapal na lumang alpombra na nakasampay, parang sinadyang takpan ng loob. Ngunit ang mga yapak, tumagos. Walang putol, walang patlang. Para bang ang dumaan
ay hindi hadlang ang tela, salamin o pader. Nang gabing yun, mga bandang alauna ng madaling araw, nakahiga lang ako sa quarters ko. Isang maliit na silid na katabi mismo ng basement. Bigla na lang tumahol ang lahat ng aso sa bakuran. Sabay-sabay, galit, takot, parang may hinahabol na hindi nila mabutan. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Wala naman akong namatang tao. Walang anino. Pero mula sa ilalim ng bahay, may narinig akong matining at malinaw na tunog. Yapak ng basang paa sa manabig na semento. Isa, dalawa, tatlo. Mabagal. Sinusukat ang bawat hakbang. Nanigas ang aking katawan. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Ang tunog ay papalapit ng papalapit sa bintana ng basement. At sa bawat paghakbang, parang may malamig na hangin dumadaan sa aking balat. Kahit sarado naman ang lahat ng bintana. Ang mga aso ay biglang tumahimik. Ngunit hindi sila umalis. Nakatutok lang ang mga mata nila sa direksyon ng basement. Umiiyak na parang may nakikita sila na hindi ko kayang makita. Pumikit na lamang ako saka nagdasal. Kinabukasan, halos hindi ako nakatulog. Nang makahanap ako ng pagkakataon, kinausap kong pinakamatandang kasambahay sa lugar na iyon. Si Aling Petra, isang babaeng kulukulubot ng muka at laging may dalang pamaypay. Nung una, ayaw pa niyang magsalita, pero nang makita niyang nanginginig ang kamay ko, napabuntong hininga na lang siya. Matagal nang patay ang ama ng pamilya. Mahina niyang sabi. Si Sir Alfred, dito siya muling nakitang buhay. Sa basement, doon siya inalagaan hanggang sa huling hininga niya. Napaupo ako. Simula noon, dugtong ni Manang Petra, hindi nila binubuksan ang basement. Pero kapag mainit ang panahon, bumabalik siya. Hinahanap ang daan palabas. Kinalabutan ako hanggang sa buto ko. Hindi na ako nagtagal sa bahay na iyon. Pagkalipas ng ilang araw, nagpaalam na ako at hindi na muli pang bumalik. Ngunit hanggang ngayon, kapag tahimik ang gabi at may narinig akong banayad na tunog ng yapak, bumabalik sa aking alaala ang gabing yun sa Bacolor. Ang galpobrang mahawi sa bintana, ang malamig na hangin at ang pakiramdam na may isang kaluluwang ayaw tanggapin na tapos na ang lahat. At malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi lahat ng yumao ay marunong magpahinga. Ang iba, patuloy pa rin naglalakad sa ilalim ng mga bahay. Naghihintay na may makarinig sa kanilang mga yapak. Pero para sa akin, kagabag-gabag to. Kukwento ko sa inyo lahat ng naranasan kong kababalaghan. Pagsimula tayo nung grade 7 na akes. Yung grade 7 ako, wag ka, president. Bless. Meron noon one time, inutusan ako ng math teacher namin na kunin ko daw lahat ng libro tapos dalhin ko sa labas. Sa labas kasi ng classroom namin, meron daw upuan tsaka lamesa para pwede doon tumambay yung teacher kapag pupunta na siya sa next classroom niya. Ano yun? Tandang-tanda ko yun. Wednesday yun. And kapag Wednesday, hanggang 5 p.m. kami sa school. Pag 5 p.m. na din kasi, wala na masyadong tao sa school nun, te. Kami na lang mga grade 7. Tapos yung classroom kasi namin dun, te, 4 siya. Sa isang corridor, 4 yung room. So, dito yung classroom ko, bakla. Faith, Love, Hope, tapos meron isa dito. Yung nanditong classroom is bakante yun. Dati, sabi nila, 4 daw talaga yung section doon. Pero ewan ko bakit for some reason hindi na nila binuksan yun. Basta, hindi na yung ginagamit. Mga nakatambay na lang doon sa classroom na yun is sirang upuan, yung mga props namin for field demo. Tsaka take note, lagi yung nakapadlock. Padlock. So, ayun, andun na ako sa labas, kasama ko yung mga teacher ko, chinichika ko pa siya, sabi ko, ma'am, anong sunod nating topic? Tapos siya, check lang ng gano'n, tapos chinichika ko, gano'n, tapos hanggang sa, bading, yung pintong nakapadlock na yon, boom! Bigla siyang bumukas, as in, lumagabog, like, boom! Tapos yung reaction namin ng mga teacher ko, sabi namin sa isa't isa,
Nagtanong pa siya sa akin, te, sabi niya, Pao, is someone there inside? Tapos sabi ko, pamula, tayo lang nandito sa labas. Tapos syempre, bakla, syempre natatakot na ako, te, ano yun, bakit may nagdadabog na pinto? Tapos ang ginawa niya, nakakatawa, nagtawag siya ng janitor. Tinawag niya yung janitor, pinatingin namin yon. Tapos habang tinitingnan ng janitor, nakita namin, tumalsik yung padlock. Nung nakita namin yung padlock, nasa sahig, bading, nag-freak out kami dalawa. Tapos ang ginawa ng teacher ko, hinawakan niya ako sa kamay. Tapos sabi niya sa akin, Pao, can you not tell this to your classmates? Can you keep this between the two of us? Tapos sabi ko, sige po, ma'am. Kasi daw, nag-worry siya na baka pag sinabi ko sa mga klase ko is ma-freak out din yung mga klase ko. Baka hindi na daw pumasok. Tapos yun, pinapasok niya na ako sa classroom, hindi niya na tinapos mag-check ng libro, tinuloy niya na lang sa faculty. Kasi siya din natakot So yun yung first horror story ko and my second horror story. Nangyari to nung pandemic. Taglit lang to tong pangalawa kong horror story kasi natakot ako natulog ako agad Nung pandemic lagi akong late matulog. So late din ako naghihilamos, late ako nag-skincare. Tandang-tanda ako noon Pagtingin ko sa oras, sabi ko, ay, alas 3 na. Naghihilamos na ako. Di tumayo si bakla. Ako na lang gising noon. Yung kapatid ko tulog na. Yung aso ko tulog na. Lahat ng tao dun tulog na. Tayo ako. Tayo si Bading. Punta ako lababo. Hugas ako ng mukha. Tapos, pumunta ako ng banyo para magsalamin. Hindi ko binuksan yung ilaw ng CR kasi tamad na ako noon. Ang tanging bukas lang noon na ilaw is isa lang. Doon pa sa may lababo. So, medyo madilim yung paligid ko, no? Alam mo yung nangyari sa akin, te? Alam mo, may humipan sa tenga ko. Hindi pa cute na hipan na, hindi ganun As in yung gantong hipan yung, ganun. Dito yun sa tenga ko dito, may humipan sa likod ko. Tapos, nakakatawa nun, ito yung reaction ko nung humipan siya, sabi ko, gumanon ako. Asan naman ginawa ko? Sabi ko, ang ginawa ko, nag-backward pa ako, tiningnan ko kung uulitin niya. At nakakatawa dun. Inulit niya. Hinipan niya ulit yung tenga ko. Gumanon ako, hinipan niya ulit. Reaction ko, nakatingin lang ako sa sarili ko. Bumalik na ako sa kama, natulog na ako. Nalala ko noon, basang-basa pa yung mukha ko, wala akong pakialam, natulog na ako, nagtaklob na ako ng kumot. Diba, saglit lang, walang kwenta, pero nakakatakot kasi may humipan sa likod ng tenga ko. Sunod kong horror story is hindi naman siya nakakatakot gaano, pero ang weird niya. Dati kasi, kami dalawa magkapatid, sa sala kami natutulog. Maliit lang naman yung bahay namin noon, pero pag gabi kasi sinasarado na namin yung pinto ng CR, pinto ng kusina. Tandang-tanda ko noon, nanonood pa kaming Going 17. Peacefully pa kami nanonood ng kapatid ko sa sala, like, tawa kami ng tawa, Hindi ko sure kung anong mga oras na yun, pero alam ko, maaga-aga pa yun I think mga 12 or 1. Tapos, out of nowhere, nag-amoy rep. Amoy siya rep, amoy siya freezer, hindi ko ma-explain. Pero try nyo, buksan nyo yung freezer ng rep nyo, tapat nyo yung mukha nyo doon, tapos amoyin nyo. Ganun yung amoy. Ako yung unang nakaamoy nun, tapos sabi ko sa kapatid ko, nakaganon lang ako, tapos sabi ko, amoy rep. Tapos nanahimik siya, tapos sabi niya, oo nga no, amoy rep talaga Tapos weird na weird kami kasi paano mag-aamoy na rep? Sarado naman yung kusina. Tapos medyo nag-freak out na ako kasi hello, ba't amoy rep? Nakakatakot. Bukasan kwento namin sa mother namin. Tapos sabi niya, ay we, ganun-ganun. Tapos parang hindi pa siya naniniwala. Hanggang sa sinabi sa amin ni mama, birthday ngayon ng lolo nyo. Yung lolo namin matagal nang wala. Tapos hindi namin naalala na oo nga birthday pala ngayon ni tatay. Tapos doon namin na-conclude na baka yung nagparamdam sa amin is si tatay. Kasi si tatay mahilig magbukas ng rep. Kasi mahilig siya sa malamig na tubig. Kaya iniisip namin ng kapatid ko, baka si tatay yun. Kasi siguro sabi ni tatay, ay hindi nyo maalala birthday ko ha. Papaamuyin ko kayong ng rep. This is my last horror story and para sa akin, ito yung pinaka nakakatakot na nangyari sa buong buhay ko. Sa dati namin bahay, meron talaga nagpaparamdam doon. Kaya sino pumunta, kaya sino tumira doon, alam nilang may nagpaparamdam. Ngayon, kami dalawa ng kapatid ko, sa baba kasi kami natutulog sa may sala. Imagine ninyo, ito yung bintana, andito yung kutsyon namin. So, nasa taas ng ulo ko yung bintana. Tapos, kapag natutulog kami is nagpapatugtog kami sa radyo kasi hindi kami makatulog kapag sobrang tahimik. One time, nagising ako. Pagtingin ko sa orasan, alas 3 ng madaling araw. Kung tinatry ko na ulit matulog, di ba nasa taas bintana ko? May kumakaluskos sa bintana. Yung bintana namin nun, may parang border na parang foil or metal ba yun? Basta parang ganito yung tunog niya. Pakinggan nyo. Ganon. Imagine niyo ganon yung tunog pero ginaganon. Like talagang kinukuskus niya. Noong time na yun medyo natatakot na ako pero hindi ko kayang gumanon. Kasi tayo baka mamaya may nakaganon sa akin Pero hindi pa ako ganon katakot. So para sabi ko,
Hindi, itutulog ko to. Pero 'di ba sabi ko sa inyo, nagpapatugtog kami ng radyo tuwing gabi. Ang time na 'yon, ang tumutugtog sa radyo is Almost Over You. Ito siya, ito. Yan. Yan yung tunog, yan yung tunog. Habang nape-play yan, may sumasabay. Paano ko nalaman may sumasabay? Kasi off-tune siya, bakla. Ito ide-demonstrate ko sa inyo kasi grabe na praning ako noon. Ganito siya sumabay, ganito. Ganun, te. Hindi ako nagde-delusion noon. Talaga may sumasabay, te. Hanggang sa palakas ng palakas yung boses niya. Hanggang sa umiyak na talaga ako. Umiyak talaga ako noon, te. As in, humahagulgul na ako. Tapos ginigising ko yung kapatid ko sa tabi ko. Sabi ko, te, gumising ka, te. Yung kapatid ko, grabe matulog. Tulog mantika. Talaga niyuyugyug ko siya noon. Sabi ko, te, gumising ka, te. Tapos yun, nung gumising siya, nawala yung kaluskos, nawala yung kumakanta. Tapos yun, nahimik lang ako. Tapos iyak talaga ako ng iyak. Tapos hanggang sa pinakalma ko ng kapatid ko, nanood kami ng Kung Fu Hase. Yun yung pinaka nakakatakot na nangyari sa buong buhay ko. Kasi may kumakaluskos sa ulo ko, may sumasabay sa radyo. Yun lang. Tapos na yun. Diba? Ang ganda ko. Grabe, haba kong magkwento. Yun na yung lahat ng horror story na nangyari sa buhay ko. Ano yung pinaka gusto nyo sa lahat ng kinento ko? Horror story 1, 2, 3, or 4. Habang nagko-comment kayo, tingnan nyo ang ganda ng makeup ko ngayon. Like, yun lang. Bye-bye!